Hello everyone, this is Teacher Jeb and welcome to my channel. Kung isa kang Filipino aspiring teacher na gustong magtrabaho abroad, especially sa Thailand, then this video is for you. Finally, Friday na naman. After a long week of teaching, ito yung moment na hinihintay ko. Yung simpleng lakad papunta sa Friday market dito sa Thailand. Sobrang affordable lang ng mga bilihin. For just few baht, busog ka na. May grilled pork, sticky rice, milk tea, lahat nandito na. Pero dito tayo pinaka na-amaze. Nakikita nyo yung mga sasakyan dyan? Yes, sa mga vendors yan. Karamihan sa kanila may sariling sasakyan na panggamit nila pang negosyo. Nung nakita ko to, napaisip talaga ako. Sa Pilipinas kasi, maraming vendors na talagang everyday hustle. Tipong yun lang talaga ang source of income nila just to survive. Pero dito sa Thailand, para bang iba yung sistema. Marami sa kanila may stable na buhay. Yung vending, parang extra income or small business nila, not always survival mode. Kaya siguro ganito yung atmosphere. Light, happy, and walang masyadong stress. Parang everyone is just enjoying the moment. As a foreign teacher, sobrang na-appreciate ko talaga yung ganitong lifestyle. After work, hindi mo kailangan gumastos ng malaki para sumaya. Minsan yung simpleng pagkain lang sa tabi-tabi habang nanunood ng mga tao, sapat na. Hindi ito about kung alin yung mas better na country, but more on learning from each other. Thailand shows na possible yung simple life na may balance. At siguro yun yung pinaka-lesson dito. Happiness doesn't always come from big things. Minsan, nasa street food lang, sa ilaw ng market, at sa simpleng Friday night lang. Well, don't get me wrong kasi sobrang miss na miss ko na din talaga yung street foods natin sa Pinas. Kaya sinasabi ko sa'yo, hindi rin ganun kadali maging OFW kasi marami kang mamimiss. Una na dyan yung pamilya mo at yung mga important occasions ng family, your very close friends na gusto mo sanang makahangout, kain sa labas, nood ng sine at kung ano-ano pa. Income-wise, better naman talaga sa abroad. Pero kailangan mo lang talagang tatagan yung sarili mo at alagaan mo yung sarili mo kasi kung magkakasakit ka, ikaw lang. Good thing lang siguro sa akin kasi kasama ko sa trabaho dito sa Thailand yung kapatid ko at saka yung mga friends ko. 4 kaming Pinoy teacher sa school kung saan ako nagtuturo. Isa na doon yung kapatid ko at saka kakilala ko lang din talaga yung dalawa. Swerte-swerte lang din talaga yung trabaho sa abroad kasi hindi din naman lahat nagtatagal. May iba na umuwi ng Pilipinas, may iba din na hindi maganda yung kanilang experience like mababa yung offer ng sahod and walang masyadong benefits and assistance from the school, especially sa pag-process ng mga kailangang documents like yung visa, work permit, at kung ano-ano pa. Meron ding ibang teachers dito na nagsasabing busy daw sila sa school nila na katulad lang din daw sa Pilipinas and sometimes may mga makakasama kang kapwa Pinoy na sila na din yung nagsisiraan which is not a good example. Toxic kumbaga. Hindi porket nasa abroad ka na, masaya na lahat ng experiences. Meron at meron ka talagang mai-encounter na hindi magandang experience but then again, at the end of the day, tatagan mo lang talaga yung loob mo and always pray. Hindi naman tayo naka-experience ng ganyan kasi bago ako umalis ng DepEd, tinimbang ko talaga yung situation kung okay ba ako dito sa Thailand or hindi. In fact, nagbakasyon nga muna ako dito sa ate ko kasi siya yung naunang nagturo dito sa Thailand. Tiningnan ko yung school, kinumpare ko yung lifestyle, of course, yung salary, kasi nga, I already have a stable job in the Philippines bilang public school teacher, kaya tinimbang ko muna talaga kung okay ba na pupunta ako ng Thailand at dito na ako magtuturo. And I came up with a big decision na mag-resign na nga ako sa DepEd at dito na sa Thailand. So far, so good naman yung experience natin. I am already having the work and life balance, yung teach and travel na experience, at saka yung cost of living na very low and affordable lang talaga. Hindi ganun kataas yung sahod like sa US, Australia, Canada, New Zealand at kung saan-saan pa. Pero yung work and life balance at saka yung low cost of living, yan talaga yung pinaka nagustuhan ko dito sa Thailand. Yun bang wala kang pakialam kung mag-aircon ka kahit magdamag kasi yung kuryente dito, mura lang talaga, unlike sa atin sa Pilipinas na sobrang mahal talaga. Yung healthcare dito, napakabongga. Hindi ka gagastos ng ganun kalaki, kaya hindi ka matatakot magpa-check up. Bibigyan ka pa ng mga libreng gamot.
So that's it. Kung may mga questions ka pa, feel free to ask and comment down below. At kung nakatulong sa'yo ang video na ito, baka pwede namang makisuyo ng isang like and subscribe ka na din para updated sa mga latest videos. You can also suggest kung ano yung mga topic na gusto mong gawan ko ng video. Thank you so much for watching!